joy. Joy will just overflow. At kapag yung joy na yun ay nararanasan mo in spite of whatever situation na meron ka, that joy will make you complete. That joy will remind you, ano man ang mangyari sa akin, God loves me. At ang joy ng Lord is my strength. Praise the Lord. Magandang umaga po. Muli po tayong dadako sa pinaka magandang parte po ng ating pagtitipon sa umagang ito. Para ako nangangampanya. No? Na ang unang kung ikakumpanya sa inyo ay ang pinakamagandang balita at pinakamainam na nais ng Panginoon na magkaroon ng bawat isa sa atin. Kasi po itong darating na election, this coming May 12 election, is so vital, no? Very important po, especially tayong mga Pilipino, because it will change, no, the next 3 years ng kanilang panunungkulan bilang mga leader ng ating simbahan. At bilang mga anak ng Diyos, ang ating pong responsibilidad ay maging matalino. At hindi lamang po matalino sa pagpili, no, ng mga leader, kundi higit sa lahat ay isang maging mabuting mamamayang Pilipino ng ating bansa. So, ano man po ang maging resulta ng darating na eleksyon, ay hindi po tayo titingin kung sino ang nanalo. Ang titingnan natin ay ang Diyos na naglagak sa kanila upang pamunuan ang ating bansa. So kung di man nanalo yung gusto mong kandidato, ay ang ibig sabihin nun ay hindi na ikaw ay susunod. No? Kundi hayaan mo na daan ang lahat ng bagay na ito bilang mga anak ng Diyos. Ang parte po natin is to pray. To pray for them. No, that God will give them the wisdom to lead this country. Because it's only God and God alone. Kaya nga sa Romans chapter 13, binanggit po yun ni Pablo, no? Na tayo po'y magpasako sa Diyos at sa mga itinalaga ng Diyos. No, hindi lamang po sa gobyerno, maging sa simbahan ito. Na kung saan may mga leaders po tayong sinusunod at mga direksyon ay binibigay po ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Okay. So, sa umaga pong ito, magpapatuloy po tayo sa nais ng Panginoon na ibahagi sa atin. And this is my prayer this morning and also to those who are watching, na every word that you will be hearing, anuman bagay na salita ng Diyos na ipapahayag po sa atin ng Panginoon through my teaching, is that this word will not only be heard, no? Hindi nyo lamang maririnig, kundi higit sa lahat ito'y magkakaroon ng buhay. At kapag po yan ay nagkaroon ng buhay, no? It ignites you, your heart, your common sense. It will lead you to live a life to the full. No? Na mamuhay ka ng ganap dahil mayroong pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. And I believe the Word of God will teach us more to understand ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya po yung Rema word last week na magbabad tayo sa presensya ng Panginoon, magbabad tayo sa salita ng Diyos, it will help us a lot, no, to know more. Ganun naman tayo, di ba, pagka may mga yung mga tinatawag na LSS, ano nga yun, last song syndrome ba yun? Di ba, pag narinig mo yun, at yun yung pumukaw sa iyong puso't damdamin, you will continue to sing that song eh. Naliligo ka, papasok ka sa isang room, papasok ka sa mall, may LSS ka. Meron kang naalala na nagbibigay sa'yo ng tawag dito, isang bagay na yung kantang yon ay merong dating sa'yo o merong message sa'yo yung song na yon. Kaya ka naging LSS. Sa Panginoon, ganun din. Every time you hear the Word of God, let it sink deep in your heart. Upang sa paglabas mo sa room na ito, dala-dala mo yung mabuting balita. Kasi yung mabuting balita
ng Diyos, salita ng Diyos ay nagbibigay kaligtasan to those who believe. Sabi nga ni Pablo, no, and this gospel of our Lord Jesus Christ has the power to save us to those who believe. And I believe this morning all of you are believers. All of you are so convinced. Now, for the last 12 years of our church, bilang mga anak ng Diyos dito sa ating simbahan, ay marami na tayong tinanggap na salita ng Diyos, marami na tayong narinig patungkol sa kaharian ng Diyos, at patuloy na tinuturuan. No? Kaya nga po yung araw ng Wednesday, don't miss yung po mga sinishare sa atin every Wednesday, and of course, every day of our life. No? Everything na nangyayari po sa buhay natin, alam po ng Panginoon yan. Bahagi po siya ng ating paglakad dito sa lupa. Kaya nga po yung declaration natin sa awit, di ba? Let our declaration in the beginning of the day is about His love. Amen? Di ba? Na umpisa mo sa pag-ibig ng Diyos, and at the end of the night, you will declare His faithfulness. Dapat po pagka tayo umaawit, tingnan niyo yung mga words, no, na sinasabi doon sa inaawit natin. Sabi po doon sa isang song, begin your day with the love of God. Declare the love of God. And at the end of that day, declare also His faithfulness. Niyo yung kantang yung kanina? Ano yung title nun? Yung first ba yan? Yung umpisa mo ang araw mo yun na dinideklara mo ang pag-ibig ng Diyos. So that at the end of the day, you will always declare His faithfulness. You survive the day. Di ba? Whether it's a good thing that happens in your life, but at the end of the day, you will always say, thank you, Lord. Dahil natapos ang araw na ito na nagtagumpay ako. Kaya nga po, every day, you will always see the battle. But thanks be to God, the battle has been won. Kaya sabi niya gano'n, the victory is ours, but the battle is the Lord. So every battle mo sa buhay mo, every day ng buhay natin, may battle. And yet, when you allow God, to be part of that battle, and give God the opportunity to fight for you, sabi po ng Word of God, but thanks be to God, who always give me or lead me into triumph in Christ Jesus. Yun po yung sabi sa 1 Corinthians chapter 15. Kaya nga sabi niya, oh death, where is your sting? Kamatayan, nasaan ang iyong kapangyarihan? But thanks be to God, who always lead me into victory. And today, this morning, we will now speak about the part ng pinag-aaralan po natin sa John 15, about the true vine, remaining in Jesus, abiding in His Word, remaining in His love, and kasama po doon sa pag-ibig na yon, ay lagi kang napubuhay na may kagalakan sa puso. So, ang topic po natin this morning is about overflowing gladness. Amen! So, last month, we speaks about the love of God, the goodness of God, and today, we'll start about our topic about joy, the overflowing gladness. Let's go back in John 15, verse 11. Babasahin ko muna yung NIV and then we'll go to the Passion and then Tagalog. Sabi po ni Jesus, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Ilang beses po sinabi yung joy? 2 beses, di ba? 3 ba? 2. Okay. At tingnan niyo po yung pagkakabanggit ni Jesus. Doon muna tayo. Kuya. Sabi po ni Jesus, siya po ang nagsasalita dito. Binanggit niya ito doon sa mga nakikinig sa kanya, kasama mga disciples. Ang sabi niya gano'n, sinabi ko ito sa inyo. I have told you this. Bakit niya sinabi? Bakit kaya niya sinabi sa atin? Kasi meron siyang gustong i-point out na patungkol po sa salitang joy. Na kung saan, ang tunay na kagalakan, sa Tagalog kagalakan,
ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Kristo. Siya mismo nagsasabi nito. At siya yung nagdedeklara. At yan po ang dinideklara sa atin ng Panginoon. This morning, I want you to have an open heart and open mind about what God or Jesus is telling to you and to me this morning. I have told you this so that my joy, ano daw joy yung? Kaninong galing yung joy? Kay Jesus. May be in you. Na ibig sabihin ay ito ay yung kagalakan o yung joy na meron ng ating Panginoon ay mapasa atin. Mapasa iyo na nakikinig ngayon sa umagang ito. At ano daw ang klaseng kagalakan na yun, nagnais ng Panginoon, na maranasan mo at maranasan ko? Not only today, but every day of our life. Because Jesus in you, no? The joy, the J-O-Y, na nasa sayo, ang pangako ng Panginoon, na kapag ito ay nasa iyo, tinanggap mo at isinasapamuhay mo, hindi mo lamang narinig. Ang sabi po doon, ay ito po yung pinakabuod ng kanyang mensahe sa atin sa araw na ito. That your joy may be complete. Amen. Nang ibig sabihin po, every time you receive that joy, every time you receive Jesus, every time you acknowledge Jesus in your life, in your situation, in your problem, in your family, in the church, in your workplace, no, bagamat magulo, bagamat hindi maganda ang sitwasyon, the first thing that you will understand, God loves me. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Meron pong ganong awitin at meron pong verse na sa Bible in the book of 1 John. At kapag alam mo na love ka ni Lord, kasama po nung love na yon, the fruit of the Holy Spirit is that love, joy. Joy will just overflow. At kapag kayong joy na yon ay nararanasan mo, in spite of whatever situation na meron ka, that joy will make you complete. That joy will remind you, ano man ang mangyari sa akin, God loves me, at ang joy ng Lord is my strength. Diba? One of the many things that we remember, yung mga tinapik po natin, the joy of the Lord is your strength. Amen. At ang joy na yan will always give you the strength to go on, to move forward. Nakita niyo share ni Pastor Lydia about the treasures in heaven and the treasures on earth. Diba? It was Jesus who is speaking, and may lumapit na young rich man. So lumalapit pa lamang yung rich man na, young rich man na. Kilala na siya ng ating Panginoon. Ganun din po tayo, every time we come to God, God knows everything inside and out of our life. Nothing is hidden from the Lord. Kaya nga pagbuka mo pa lamang ng bibig mo, alam na ng Panginoon ang ipapanalangin mo at ihingin mo sa Kanya. At alam din ng Panginoon ang pinakamainam at pinakamabuti sa iyo sa mga oras na iyo. At ang nais ng Panginoon, una sa lahat dapat settled ka na, love ka ng Lord. The love of God is always the foundation of everything in your life. Kasi there are things that we are praying for God, pero minsan hindi agad binibigay ng Panginoon o hindi talaga ibibigay ng Panginoon. Why? Because God loves you and God knows best. Amen? Katulad ng mga nanay. Di ba? Mothers knows best nga daw eh. Na kung saan alam nila kung alin yung mga bagay na mainam. At lagi po natin tatandaan, God always wants us to have the best. Pinalaglag. At yung best na yan will always come from our God. Amen. Because Jesus loves you and Jesus loves me. Kaya nga sabi niya nga, that your joy may be complete. Kasi there are so many kind of joy na pwedeng ibigay ang mundong ito, i-offer ang mundong ito. Alam natin lahat yan, yung the things na pwede niyang magbibigay kasi yan sa atin that will touch our emotions, our soul. Diba? Our soul.
Kaya nga sabi ni Jesus, man does not live by bread alone. Eh tayo pa naman mga tiga LIC, that is one of our weakness, not to eat. Yeah, because that's part of God's blessing. Pero para na ma-declare sa atin ng Lord, fasting for 40 days. O siguro lahat tayo, aangal tayo sa ating Panginoon. And that rich man na pumunta po sa ating Panginoon sa Kristo, sabi niya gano'n, Lord, ano ba ang dapat kong gawin para makapasok sa iyong kaharian? So binanggit ng ating Panginoon yung mga commandments na sinulat ni Moses. So natuwa yung young rich man, di ba? Kasi confident siya, sabi niya gano'n, Lord, lahat siyang ginawa ko na. Di ba? Sabi ng young rich man, Lord, everything that you have said in the book of the law of Moses, I have done all of these things. Mayabang siya, masaya siya, confident siya. At alam din ng Lord kung ano yung laman ng puso niya. Actually, God is not after hindi po after ang ating Panginoon doon sa mga bagay na meron ka. Kasi ang lahat ng po yun na tinatamasa ng young rich man na yan, ay nanggaling din sa Panginoon. Which means God doesn't need that, all those things. At alam din ng Panginoon yung laman ng puso niya. Kaya nga, sabi sa Bible, where your treasure is, where your heart is, yun dun kung ano yun yung treasure mo. No, kaya ang nangyari, sabi ni Jesus, okay, dahil isa kang mabuting tao, sumusunod ka sa batas, no, na sinasabi ng law of Moses, isang bagay lang ang hilingin ko sa iyo. Actually, it's not about the riches na meron siya. It's about the heart na meron ang batang ito. No, yung heart mismo kasi yung laman ng puso niya ay kung ano yung magpapasaya sa kanya. Kaya nga sabi dun sa nabanggit na sa atin, di ba? Ang treasure daw na meron ka dapat ay yung mga treasure na hindi nabubulok, hindi kinakalawang, hindi nag-expire. Amen? So, ang treasure na dapat na meron ka ay yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Now, last week, we speak about the love of God, no, and loving one another. And that is the very essence of having that complete joy that God is offering unto us. Kaya nga narinig ni Jesus, okay, alam ng Panginoon na mayaman siya, kaya sabi niya, sige, kung gusto mong magkaroon ng treasure in heaven, sell everything. Mahirap, di ba? At ibigay mo sa mga mahihirap. Yung ibenta mo, mahirap po yun. Yung ibigay mo ng libre, pinakamahirap yun. Kaya nga, anong sabi doon sa istorya? At tumalikod ang binatang ito at malungkot na umalis. Imagine that, nagkaroon siya ng encounter kay Jesus, narinig niya yung salita ng Diyos, na dapat, nung tinanggap niya yon at pinaniwalaan niya, ang sabing gano'n, dapat, that your joy may be incomplete. That your joy may be complete. Kasi sabi niya gano'n, that my joy may be in you. No, merong proseso, di ba? Kung gusto mo ng joy, kunin mo kay Jesus. Hindi mo kukunin sa tao. Hindi mo kukunin kay Joy. Sino ba yung mga Joy dito? Na, si Joyce. Joyce, marami. Si Joy. Of course, matutuwa ka pag kasama mo siya at mabait ka sa kanya at mabait siya sa'yo. Paano kung pinagsupladan ka? Sinumpong. Kaproblema, nagtampo. Di ba? Hindi ka na kumpleto kasi wala na siya. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Na kung saan matatagpo mo ang tunay na joy. Kaya nga yung young rich man na yun, he turned his back away from Jesus. Nakakalungkot. He knows the law. He follows the law. He knows what is good and what is bad. And yet the true joy na dapat na meron siya, na natatagpuan niya sa Panginoon, ay dapat
napasa kanya. Ang tunay na kayamanan. Amen. Remember the story about Zacchaeus? The tax collector. Kilala niyo yun? Si Zacchaeus, na isa siyang tax collector, prominent siyang maniningil ng buwis. At ang paniningil niya ay sobra-sobra. Pero yung name niya Zacchaeus, it speaks about purity. Alam niyo, when you search the word Zacchaeus, it speaks about purity, pure. And yet yung ginagawa niya ay hindi dalisa, hindi wagas, hindi tama. Kasi yun yung natutunan niya at yun ang tinuturo sa kanya. But when he met Jesus, actually, pinagpumilitan niya yung sarili niya makita siya ni Jesus, di ba? Kasi pumanik po siya dun sa sycamore tree. Ang kahit po kasi ni Zacchaeus ay kapag tumayo akong ganito, nandito siya and people is everywhere during the time when Jesus passed by doon sa lugar na kung saan nandoon si Zacchaeus. And remember this, every time you are in a situation and Jesus is with you, huwag mong hayaang dumaan lang siya sa iyo. Huwag mo lamang hayaan na yung presensya niya ay dumaan lang. No? O kaya yung salita niya ay naalala mo, pinadaan mo lang. Kundi hayaan mo na yung salitang yon, yun kaagad ang kunin mo. Katulad nung babae na alipin ng for 12 years na bleeding. Kaya sabi nga, mahawaan ko lang yung dulo ng damit ng ating Panginoon, gagaling na. That is the kind of faith na gusto ng Lord. Kaya nga dun nung dumaan, si Zacchaeus kasi maliit. Not as much crowded. Gusto niya sumampa, parang nanonood ng concert. Sino dito yung nakapanood na ng concert? Diba, pag nandun sa stage at hindi mo makita, sasampa ka talaga, right? Hanggat maaari nga, pupunta ka doon. Dahil sa Zacchaeus, pumanig siya sa puno at tinawag niya ating Panginoon. And that's one key na dapat mo rin gagawin. Your joy may be, that His joy may be complete in us, go to Jesus. Zacchaeus is a very rich man. And yet, bakit kaya niya gusto makilala ang ating Panginoon? There must be something about who Jesus is. Nung narinig ni Zacchaeus. Ano siya? Conscious siya. Nung hindi lamang siya naging ususero o marites during that time. He wants to know more about who Jesus is, right? Nakita niyo yung effort niya to climb the sycamore tree and then call upon the name of Jesus. At that very moment, wala naman siya sigurong pangangailangan financially. Kasi mayaman siya eh. Kaya lang hindi siya masaya. Kasi marami siyang kaaway. Kasi, di ba maraming, tax collector, at yung paniningil niya ng buwis, sobra-sobra. And yet, the time came when Jesus passed by. And Zacchaeus, ayaw niyang mamiss yung mga bagay. Kaya pumanik siya, tinawag niya si Jesus, nakita siya ni Jesus. At anong sabi ng ating Panginoon? Every time you call upon the name of Jesus, He is all ears. Dumaan ang Panginoon. Now, on that story, na very prominent po yung storyang yon, hanggang ngayon nagiging Bible study pa siya na maraming mga churches. At nung tinawag ni Zacchaeus ang ating Panginoon, tumigil ang Panginoon, tinawag si Zacchaeus, bumaba ka dyan, at pupunta ako sa bahay mo. Yan po minsan na nagiging problema natin, mga Kristiyano, kapag tayo nagkakaproblema, ayaw nating imbitahan si Jesus. Kasi may problema o kaya may kasalanan ka. Kasi ayaw mo siya imbitahin kasi feeling mo hindi ka worthy, hindi ka karapat-dapat. Pero at that time when Zacchaeus called the name of Jesus, and Zacchaeus is a sinner, and yet ang requirement ni Jesus ay wala. Why? When Zacchaeus called upon Jesus, sabi ni Jesus, bumaba ka dyan, pupunta ako sa inyo. Meron ma requirement si Jesus? Sinabi niya ba, bago ko pumunta sa inyo, magbigay ka muna. Magsisika sa kasalanan mo.
Meron bang ganon? Wala. Tama po ba? Kasi ang requirement ni Jesus is to know Him. Ano yung ino-offer ni Jesus? At nakita ni Zacchaeus yung pag-ibig. At nung naroroon na si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, na-feel niya yung completeness ng buhay niya. Parte na doon yung joy. Kasi later on, naalala niya, hindi lamang yung love, kundi out of the love of God, very, very natural yung joy na naranasan po ni Zacchaeus. Kasi, when Jesus came to the house of Zacchaeus, ang sabi ng mga tao, bakit ka pupunta dyan, Lord? Even the disciple, why you have to go there, Lord? Makasalanan yan. Di ba? Para bang, kasi nung panahon na yun, pagka ikaw ay malinis at nahawakan ka ng madumi, magiging madumi ka. Ganun yung batas ni Moses Do not mingle o huwag ka makihalo sa mga madudumi pag ikaw ay malinis. Kaya nga yung mga babae doon, pagka yung monthly nila, outcast sila. Kasi isang lugar na siya, okay na sa bahay. Kasi ang feeling sa kanila, madumi. Kaya nga yung babae na umipo sa damit ni Jesus, alam niya, kapag ginawa niya yun at nalaman na siya ay merong issues of blood, papatayin siya. Stone to death. And yet, hindi siya natakot, hindi siya nag-alala, ang tinignan niya yung pananampalataya niya. Na meron siya. Pero yung pananampalataya niya yun ay napakaliit. Kasi desperate na po yung babae niya dahil ang sabi doon sa story, mayaman siya, naubos yung kayamanan niya, pumunta siya maraming doktor, pero hindi siya gumaling. At ang pagaling sa kanya yung pananampalataya. Kaya nga si Jesus, your faith has made you well. Go into peace. No, go into shalom. Go into completeness. Then balikan natin sa Zacchaeus. Yung pumasok si Jesus, nagsalita ang ating Panginoon, anong sabi ni Zacchaeus? Ano yung nag-response niya? When he heard the word of God. Sabi niya gano'n, Panginoon, ano man na nagawa akong kasalanan, nagsisisi sa Panginoon. At ang sabi niya, nagkasala siya sa Panginoon, nagkasala din siya sa tao. At kung ano man daw yung kanyang nagawa, ibabalik niya na maka-4 na beses. O kalahati ng kanyang kayamanan. Tama po ba yan? Nagawa niya yon kasi nakilala niya ang Panginoon at di niya lamang nalaman na mahal siya ng Diyos, kundi nag-uumabaw yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Imagine, he can sell half of his riches because overflowing ang kanyang joy. Amen. And this is what kind of joy na gusto ng Panginoon sa iyo at sa akin. That my joy may be in you and that your joy may be complete. Amen. Bibigay niya yung joy, tanggapin mo yung joy, at yung joy na yon ang kukumpleto sa iyo, sa iyong buhay. Amen. Punta natin the Passion Translation. My purpose. So kanina, that my joy. Ngayon naman, I'm telling you this, sabi niya nga, I've told you this. Pero this, in the other translation, my purpose. Now it's getting clearer and clearer and clearer. There is a purpose. And why God is telling these things to you today, at this very morning, even to those who are watching. My purpose for telling you these things is so that the joy that I experience will fill your hearts with overflowing gladness. Amen. Amen. Yung joy daw na meron ng Panginoon, yun daw yung joy na dapat meron ka. At kapag yun daw ang meron ka, yung joy na yon ay hindi lamang para sa'yo. No? Yung mga malungkot ka, sasaya ka. Kundi yung kasiyahan mo, merong effect. Overflowing gladness. When you say overflowing gladness, yung ikaw ay parang virus na nakakahawa. Na bagamat hindi maganda yung sitwasyon mo, and yet you are complete because you know your purpose. And what kind of purpose is that? Is that the joy
of the Lord becomes your strength. The joy of the Lord will give you strength to move on. Amen. Because in this world, there are tribulation. Sabi po nga sa mundong ito ay may kaguluhan. Sa buhay mo ngayon, may kaguluhan. Sa pamilya mo ngayon, may kaguluhan. Sa iyong nararamdaman, may kaguluhan. Emotionally, ang gulo-gulo na nagaganap sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, my purpose for telling you these things is so that the joy that I experience will fill your hearts with overflowing gladness. Amen. Kapag alam mo na love ka ng Lord, yung purpose niya, alam mo rin. Kaya mong tanggapin, kaya mong unawain. Pero pag hindi ka secured sa love ng Lord, hindi po magpo-flow yung joy. Magdududa ka pa nga. At sasabihin mo, you want to be alone muna with yourself. Hindi mo po kaya yon with yourself. No, hindi mo na ako aatin, pastor. Ayusin ko muna yung sarili ko. Hindi mo maayos yung sarili mo. Hindi mo kayang ayusin. Ang kailangan mo, ang Panginoon. Ang love ng Lord. Na ang love na yan ay may purpose. At ang purpose na yan ay maramdaman mo ang pag-ibig niya na dalisay, dakila. At ang pag-ibig na yan ang magbibigay sa atin ng kagalakan. At ang kagalakan na yan ang siyang pupuno ng lahat ng kakulangan na sinasabi ng mundong ito. At ang joy na yan ay will make you complete. And because you are complete, your hearts will overflow with gladness. Amen. Sa Tagalog, isa-isayin natin. Tagalog. May Tagalog tayo. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang ano daw? Mapasayo. Tingnan niyo po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. God is saying to you, I give it to you freely. Wala naman siyang ni-required, di ba? Sabi niya nga, sinasabi ko ang mga bagay na ito upang mapasa inyo, ngunit, walang ngunit, di ba? Pero, walang ganon. O kaya sasabihin niya, binibigay ko ito sa inyo, may kapalit. Wala. Ano ang kapalit? Na yung kagalakan na nais ng Panginoon, na meron siya, ay mapasayo. Sinasabi niya ito kasi alam ng Diyos, madalas tayo malungkot. We always tend to be so sorry with ourselves, be sad. Kasi ngayon tinuturo ng mga social media, okay lang maging sad. Totoo naman, kasi you have emotions. But do not stay on that situation of being sad. Kasi hindi yun ang purpose ng Lord. Hindi yun ang sinasabi ng Lord patungkol sa buhay mo. Amen. Ang patungkol sa buhay mo ay mapasa iyo ang kagalakan na ito at nang sa ganon ay ano daw, malubos ang iyong kagalakan o maging ganap ang iyong kagalakan. At ang kagalakan na yan ay dapat ay patuloy na nararanasan natin. Not only today na narinig mo, kundi every day of your life. Go to Jesus. The Greek word there of the word joy, sabi ko sa inyo nga, is chara, which means to rejoice. And yung chara is charis, from the word charis, which means grace, biyaya. So sa biyaya ng Diyos, pwede ka magalak in spite of your situation. May sakit ka. Nagagalak ka dahil alam mo na bagamat meron ka mga ganong pinagdadaan ng sakit, no? Or aksidente, or karamdaman, or emotionally, go to God. Go to your right joy. The J-O-Y that is in you. The Jesus over you. Amen.
At ang tunay mong makatatanggap na joy sa Kanya is yung joy na kung saan that will make you complete. Amen. Ang kukumpleto talaga dapat ng buhay mo dito sa mundong ibabaw ay ang ating Panginoon. Dahil siya lamang ang tunay nagbibigay ng totoong kagalakan. And yung nais ng Panginoon na yun ay complete. When you say the word complete, is the Jesus over you or the joy that Jesus is giving unto us is a perfect joy. Now, ibig po sabihin complete. In the Greek word, pleroo. P-L-E-R-O-O. Na ibig po sabihin nun, to be full, to be filled. Na alam mo, a very good example of this is that pagka ang room na ito ay isprayan ng pabango, when you come here, amoy mo agad. Di ba? Uy, ang bango ng room. Ibig sabihin, every corner of this room is full of that kind of perfume. Ganun ang nais ng Panginoon sa atin. Na kukumpletuhin ka niya. Na ang kagalakan mo ay nag-overflow. Nag-overflow. Kaya nga merong verse sa Bible, unspeakable joy. No, hindi mo ma-explain, pero masaya. Just like what Zacchaeus did. Nakilala niya si Jesus, first time niya nakilala, narinig niya eh. Kaya nga, sabi niya, ano kaya meron tong Jesus na to? Kaya pumanig siya sa puno, nakita niya ang Panginoon. Yun yung time na nagtagpo sila. At yun din ang nais ng Panginoon, nakilala niya. Si Zacchaeus, hindi na siya rin nagdalawang isip, no, na tanggapin ni Zacchaeus. Wala namang binigay po si Jesus na something materially. Right? What Jesus gave is the gospel, the good news. And when Zacchaeus received the good news, nag-overflow yung joy. Benta ko na to. Benta ko na yan. Bigay ko sa may hirap. Tama ba? Kaya nga, kalahati ng kanyang kayamanan, gusto niya, nais niyang bigay. Not like the rich man, who is upright and righteous, who follows all the laws of Moses. Hindi siya pumatay, hindi siya nagnakaw, sinunod niya ang kanyang mga magulang. Di ba yung 10 Commandments? Kaya sabi ni Jesus, okay, benta mo kung anong meron ka. Mamahagi mo sa mga mahirap. Eh, yun ang laman ng puso niya, yung kanyang kayamanan. Kaya tumalikod siya at malungkot siya. Di ba? What a sayang na pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. And even today, God is showing unto us, your life will be complete with Jesus. Not with your situation, not with your possession, not with your riches, not even your people that na alam mo na nagmamahal sa iyo. Pero higit ang pagmamahal ng Diyos sa mga bagay na ibinigay niya sa atin. Amen. And amen. Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. I still have two verses. Sabi po ni Paul, many scholars believe that Paul wrote the book of Hebrews. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sins which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Sabi po noon, iwanan po natin yung mga bagay na nakakabigat sa atin. Dahil lahat po tayo sa buhay na ito may takbuhin. Amen? Meron tayong takbuhin sa buhay. At yung mga bagay na nakakasagabal, dapat inaalis po natin yon. Dahil nais sa Panginoon, focus ka sa Kanya. Why? In verse 2, it says there, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him
endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Amen. May kasunod pa, Jay. Wala na. Punta natin yung Tagalog. Okay. For consider him who endured such hostility from sinners against them, lest you become weary and discouraged in your soul. Let's go to the Tagalog version. Hindi, doon sa verse 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng mga napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Now, the devil will always remind us of our being guilty person. Kasi pag tinignan mo naman talaga ang sarili mo, guilty ka lahat sa maraming bagay. Amen? Kahit na narito ko, nakaupo ngayon, naisip mo, marami kang hindi nagawang maganda, na marami kang bagay na palpak. Pero ang sabi ng Panginoon, tanggalin mo lahat yung mga balakid na yan, ang mga kasalanan kumakapit sa iyo. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. At ano ang nasa harapan ng iyong buhay? Ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Always look on the one that is in front of you, and that is your God. Amen. Hindi mo kailangan lumingon patalikod. God will always be in front of you, telling you who you are, reminding you that you are His son and His daughter, reminding you that His death on the cross is the one declaring fully paid. Tetelestai. It is finished. Amen. Amen. Kaya nga yung sumunod ng verse, sabi ko sa Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanyang nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ilalintan ang kahiyan at pagkamatay sa krus. Imagine niyo, His death on the cross is His joy for you and for me. Mamamatay siya para sa iyo. Mamamatay siya para kay Nen. Mamamatay siya para kay CJ. Mamamatay siya para kay Mark. Imagine that. Mamamatay ang ating Panginoon sa Kristo dahil sa iyo, na ikaw na wala namang pwedeng ipagmalaki sa Diyos, na ikaw na maraming pagkakamaling gagawa sa harapan ng Diyos, at ang sabi po ng binasa natin, joy, kagalakan ng Panginoon yun. Amen? Kaya nga sabi dun sa no greater love than this, than to lay down His life for a friend. Imagine, God considered each and every one of us as a friend. And yet, ayaw natin tanggapin yung pangakong yon. Duda tayo at natatabunan tayo ng maraming mga pagkakamali or mga emotionally na tumatabon sa sitwasyon natin. Hindi natin nakikita yung doubt ng Lord, yung joy na pwede natin makuha sa Diyos. Dahil ang gusto natin makita, ang gusto natin maranasan, ay nakikita natin, nararamdaman natin. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ito ang kanyang pangako sa kanyang mga salita. Amen. Kaya nga, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Amen. Okay. Last two verse. Luke chapter 10. Ito po yung inutusan ng ating Panginoon yung mga disciples niya. No, to group into two. And then they went out. At ang story nito, wala silang dala. Sabi ni Jesus, humayo kayo, ipahayag niyo ang mabuting balita, at sa bawat pagpunta niyo yon, ipahayag niyo si Jesus. At ito yung kind of joy na nais ng Panginoon na maranasan mo. No, hindi yung joy na may pera ka ngayon, masaya ka, pero bukas wala, malungkot ka. Hindi po yun ang joy. Kasi nung pinapunta po ng Panginoon yung mga disciples niya, yung mga alagad niya, wala silang bit-bit, sarili lamang nila. Pero ang dala-dala nila, ang salita ng Diyos. And this is what God is reminding us this morning.
bring Jesus with you, including His word, His promises, that He will never leave you nor forsake you. Na dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Bakit? Kasama natin ng Diyos. May kantang ganon. Alam niyo yan? Amen. Kaya sabi dito, masayang bumalik ang 72, inuulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo. Imagine that. Kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. There is power in the name of Jesus. Amen. Kaya lagi mong bitbit si Jesus. Kaya pag uwi mo ng buhay, mahirap ang ulo na asawa mo, pagpasok mo, bitbit mo si Jesus. Anong sabi ng salita ng Diyos? Joke lang po yun. Joke po yung sinasabi ko, hindi kayo natawa. Ulitin ko. Yeah? Minsan, di ba, may isang tatay na nagsishare nung nagsisimula kami sa Trifield Bible Study. Galak na galak siya. Tuwan-tuwa siya because na-receive niya yung salita ng Diyos. No, talaga naman punong-puno siya ng pag-ibig at kagalakan ng ating Panginoon. Pero ang malungkot daw, pag uwi niya, bunganga ng asawa niya ang naririnig niya. Di ba? Kasi, yun yung gusto ng kaaway eh. Na siraan ka, paalala sa'yo yung mga hindi magaganda. Pero kapag alam mo na ang Panginoon yung kasama mo, ang sabi, kahit po ang mga demonyo ay mapapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. And praise be to God, dumating ang panahon na yung asawa niya na kumukontra sa kanya, ay kasama natin ngayon. Hindi na ako babanggit ng pangalan. At baka mag-aaway. Okay, verse 18. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Okay. That's bring joy to our God. Every time you became victorious, every time you declared that you are victorious in Christ Jesus. Amen, nagdadala kang kalangitan. Kasi nakikita niya, in every victory na meron ka, ay kagalakan. Kaya nga, di ba, sabi doon sa Biblia, isang kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon, buong kalangitan ang nagsasaya. Amen. Kaya nung nakilala mo ang ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos, buong kalangitan po nagsasaya. Si Adan, si Eva, si Solomon, si David, si Joshua, si Zechariah, si Zephaniah. Dapat tandaan yung mga pangalan na yun. Sila Habakkuk, sila Peter, sila John, sila James, nagsasaya. Tumanggap si Arman Magno sa Panginoon. Yay! Pa-flash yung pangalan mo doon, no? Nakalagay doon. Eric Mojeres has just accepted the Lord Jesus Christ. Ganun siguro ka-high-tech na sa kalangitan. Tapos yung mga angels, sumisigaw na, Hallelujah! Hallelujah! Oh, imagine that. And then let's go on, verse 19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ng mga ahas at mga lakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makapananakit sa inyo. Okay. Verse. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasundin nyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Nakasulat. Kaya nga sabi doon, one sinner na tumalikod sa kasalanan, nagbubunyi yung kalangitan. So, ang nakatatak sa atin nga, fully paid, death telestai. So, dapat dito sa lupa, lagi tayong victorious. Kasama po ng victory, masaya ka. There's an overflowing gladness. Okay lang na malungkot ka ng konti. Siyempre, normal yun. Malungkot ka, wala ka pera, malungkot ka. Pero hindi yun ang buhay mo. Nagkaaway kayo, nagkatampuhan kayo ng kapatid mo, or ng partner mo, or ng asawa mo, or dito sa simbahan.
Pero hindi yun ang buhay mo. Ang buhay mo ay punong-puno ng kagalakan at kasiyahan. Kaya magdidesisyon ka pa rin palagi. It will always be you and your God. Magdidesisyon ka palagi. Amen? Kasi hindi ka dapat nakalugmok sa kalungkutan. Kasi yun ang gusto ng kaaway. To steal, to kill, and to destroy the joy that God has given unto you. Kaya sabi niya, I came, naparito ko para bigyan kayo ng buhay. Hindi lamang buhay na walang hanggang, kundi buhay na ganap. At yung kaganap na yun na, yung ganap na buhay na binibigay sa atin ng Panginoon, kasama doon yung joy. Amen. And amen. And amen. So this morning, just like Zacchaeus, when he received Jesus, there is an overflowing joy in his heart. No, kalahating anong kanyang kayamanan gusto niya ibigay. That woman was an issue of blood. Desperate na siya. Wala na siyang ibang matatakbuhan. Kumapit siya kay Jesus. Dineklara niya ang kanyang pananampalataya. At instantly, siya ay gumaling. Sa umagang ito, ano man ang sitwasyon natin, ano man ang nararamdaman natin, ano man yung nakikita natin, ano man yung sinasabi ng sitwasyon natin, let us not, huwag tayong bumakad doon. Amen. Babad tayo sa salita ng Diyos na nagbibigay kaligtasan at pag-asa at pag-ibig at overflowing joy. So let's all rise up. Hallelujah. The Jesus over you, the J-O-Y, is the perfect joy that God is offering unto us this morning. Huwag nating i-miss yung mga bagay nito. Huwag tayo malungkot. So, dapat naka-smile. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Jesus loves you. Ayan. Parang kinilig yung anak ko. Amen. Natatawa kayo. Di ba nakakakilig naman talaga sabihin niyo, I love you with the love of the Lord. Amen? Hindi naman po dapat sa umagang ito nag-overflow yung joy natin. Let this be a natural thing, the unspeakable joy, the indescribable joy ng Diyos lamang ang mapagbibigay. Imagine that sa Zacchaeus, no, marami siyang pera, pero yung kagalakan na naranasan niya kakaiba. Kaya willing siyang ibenta lahat eh. And this is the kind of joy that God wants to impart to you this morning. When you receive that joy, it's something that overflow. It's something that mawala man ang lahat, mahal ka ni Lord, at yun ang iyong confidence. Amen. Kasi in this world, there are tribulation, but be of good cheer. Jesus said, I have overcome the world. And this morning, Lord, we pray na hayaan mo po na ang kagalakan ito, Panginoon, ay mag-umapaw po sa aming buhay. Puso't isipan. Na kung saan, Lord, hindi kami titingin sa aming sitwasyon, sa aming kaganapan. Kundi, Panginoon, patuloy kami magiging ganap dahil ang buhay na tinagap namin kay Jesus ay ganap at kaaya-aya at punong-puno ng pag-ibig at pagmamahalan. Thank you that your word declared that you did not give us a spirit of fear, but of love and of power and of a sound mind. Lord, this morning we thank you that part of the gift that we receive from you, out of your greatest love, is the joy that overflows. Let this joy, Lord, right now overflow in our midst in the name of Jesus.
Salamat, Panginoon, ng kagalarang yan ay mag-umakaw po sa aming kalagitnaan ngayon, Lord God. Dahil una sa lahat, tinanggap namin ang iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal. In spite of who we are, and yet your love overflows. It never runs out of me. It never fails, just like your love. Kaya Panginoon, hayaan mo po na patuloy kaming lumakad, nakatingin, at nananampalataya sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, that this month of May will always be a month full of your joy, of your love, of the many good things that you have promised unto us. Kaya Panginoon, maraming pong salamat. Pinupuri at nasasalamatan ka po namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.